Okay, use of distance formula to determine an isosceles triangle, no? So, ito yung sinasabi na, ito yung mga nakuha kong tama sa prelim exam at saka sa isang quiz sa analytic geometry namin yung college. So, ito yung natatandaan ko kasi nakapuntos ako rito, tama yung naging sagot ko, no? Doon sa quiz at saka doon sa exam, no? Nakabuo ko ng isosceles triangle daw yung isa. So, ito yung sinasabi nila na if you study about triangles, may trigonometry part at merong analytic geometry or coordinate geometry part. Analytic geometry is also known as coordinate geometry. So, ito yun. Para malaman mo kung isosceles siya, so sa akin hindi ko sinasabi, but use the distance formula. But if you analyze the given, kailangan meron siyang coordinates. Yung x and y coordinate niya o yung x and y ng given is may pareho. Dito kasi sa given na nakuha ko sa internet, yung y coordinate nila is pareho. So, ibig sabihin kung ang y coordinate nila is pareho, vertical yon. So, kung pareho kung equal yung kanilang vertical ibig sabihin vertical line siya. So, ibig sabihin kung pareho yung vertices nila dahil pareho yung vertical coordinate nila, malaki ang chance o malaki ang probability na isosceles triangle yan. Kasi isosceles triangle, two sides are equal. So, yun lang pa.